Totoo na mapa-on-screen lang yan, on-stage, or sa mga latest projects nila, their energy, charm, and dedication continue to inspire countless supporters. Kaya let's give a warm hello to the well-loved, kilig love team of this generation, J.M. Ibarra and Fiang Smith! Hello, welcome guys! Oh, welcome to Star Magic Spotlight Press. But ito ang first time nyo dito, no? Relax lang kayo guys, kaya-kaya nyo to. Kumusta naman nung napanood nyo yung video na inihanda ng Star Magic Spotlight Press Con para sa inyo? Pwede mo kong pakipatay. Nag-cringe na po ako sa pagka nakikita ko yung face ko sa TV. Hindi ka sanay pa, Piang? Oo, masasanay ka rin. Pero totoo yun, nung nag-play pa lang, sumigaw na si Piang. Gusto mo hindi nakarinig na parang ready na siya mag-cringe. So, nung napapanood mo ba, ano yung mga naaalala mo? Actually, madami po kasi sa PBB po kami nag-start. So, habang pinapanood ko siya, naalala ko yung mga birthday namin, yung mga maliit na bagay na tampuhan, akala mo talaga. Yung mga happy moments namin lahat doon, syempre. Ikaw, JM. Ako, grabe, no? Nag-cringe siya. So, tala ko, namimiss ko bumalik doon. Aww. Hindi, syempre, yung mga ginagawa ko doon nakaka-cringe. Ikaw, JM, ano yung nararamdaman mo nung napapanood mo? Meron ka pang specific na memories na bumalik sa'yo? Halos lahat ng moments namin ni Fiang sa loob. Wala, ang sarap ng balikan na nung time na yun, na parang natural lang na halos walang meaning sa amin. Hindi namin expected na gano'n na pala yung magiging engagement sa labas. Gano'n na yung magiging dating sa mga manang. So, balik na lang tayo. Ay, gusto mong bumalik. Ikaw, Fiang, given a choice, gusto mong bumalik? Yes naman. Super, kasi sa loob ng bahay, walang noise. Kumbaga, pag nasa loob kami ng bahay, ang kailangan mo lang i-focus talaga yung panalo yung task mo. Wala kayong pasasabihin ng ibang tao kasi wala naman kayong mababasa or marireceive na bad or hate comments sa loob ng bahay, especially walang phone. So, kung kuya, ipasok mo na kami ulit. Mas simple ang buhay, no? Super simple talaga. Ganyan yung buhay namin ng 90s. Wala pang social media. Tahimik pa ang lahat. Oo. Pero ngayon nga yung mga kabataan siguro talagang ang ingay nga or parang ang gulo ng world sa social media. Pero ngayon ay bubuksan namin ang floor for the questions from our friends from the media. Huwag kayo mag-alala, mababait itong mga Sisimulan natin sa pinakamabait na ating kasama ngayon. Mr. June Lalin from Abante. Yeah, thank you, DJ. Kabalik na lang sila. I'm not nice. Hindi, pero eto, sino ba namang hindi magiging nice kay Fiang and JM? Nakakatuwa sila, DJ. Kasi ako, actually, my mom, she's from Candon, Ilocos Sur. Galing lang kayo ng Candon, Ilocos Sur. Marami akong mga kababayan na nag-report sa akin kung gaano kayo kabait na dalawa. Oo. Nakakatuwa. Kahit hindi dapat bumaba daw kayo. Ang attention yung mga marshals na yung pulis. Kasi, syempre, hindi nila alam kung ano nangyayari. Baka magkaroon ng kaguluhan, tumugin kayo, di ba? Ganun kayo kabait sa mga fans. Minsan, nalilimutan nyo raw kung gaano kayo kasikat na dalawa ngayon. Parang sobrang appreciated nyo sila. Gusto nyo malapitan ng lahat. Yeah, reaction please. Well, hindi lang naman po dun sa yung latest na event po namin. Halos lahat po ng naging event po namin or naging shows. Ang nasa isip lang po namin entertainment. I mean, ma-entertain ho yung mga fans kung saan ho kami pupuntang lugar. At pagdating naman ho sa kasikatan, hindi naman namin hinahayaang magsingkot sa utak namin yung kung ano nararating namin ngayon. At kung sino lang ho kami noon, yun at yun ba rin kung yung araw-araw na nasa isip namin. At walang sabi, wala akong magbago at hindi ko kami makain ng trabaho, ng industriyan to. Enjoy lang. Ganun. Sa lahat naman po ng events namin, lagi naman po namin tinatry na makapagpa-picture yung mga fans sa amin.
Especially yung iba galing pa talaga sa malalayo. So kami, ano ba naman yung simple picture lang, buhay na or, kumpleto na agad yung araw nila, di ba? Sa isang picture lang namin, hindi naman naparay pagdamot pa namin yun. Sobrang simpleng bagay lang yung hinihingi nila. So why not ibigay na agad namin? Yan. Tapos, sobrang laking bagay din daw na yung ayuda yung dalawa habang nasa Ilocos sa kanton. Kasi sobrang sweet nila. Nagdududa ang iba. Parang there's something na raw. Actually, ang mga fans yung dalawa, naghihintay. Sana may aminin na yung dalawa. Ano nga ba ang real score sa inyo? Dinerecho agad ni Sir Kumlari. Gusto namin tanongin lahat. parang napakamot si JM, parang napahawak siya sa buhok niya, sa datot niya, parang na-tension siya. May aaminin nga ba sila? May dapat ba silang aminin? Kasi doon pala sa doon, grabe, pinagdududahan ng sweetness ng dalawa. Hindi, siyempre, kakaibang ngiti ha, yung tanong ko yun, napangiti ng ibang klase si JM. Tsaka ang tagal sumagot, Sir Jun, siyempre, sa amin, ang focus ko namin, yung kariro, yung trabaho. Siyempre, inspired. As long as may pagbabalaga, as long as may respeto kami sa isa't isa, sapat naman sa amin. Sana yun. Sure ka ha? Maraming gusto sumingit ha? Diba? Yun yung mga kasingit. Ayan, DJI, di ba? Talagang iba yung statement ni JM. May laban. Yung makakasingit, di ba? Talagang, siyempre, bantay sarado grabe, di ba? So, Piang? Kasama ako sa pagsagot. Oo, kailangan. Kasi, para maging sweet, maging partner, kailangan kasama din yung girl, di ba? O kakaiba ang sweetness. Wala bang nililihim na something? Ay, naku po. Tubig po. Ang masasabi ko po ngayon ay pinapahalaga po namin yung isa't isa. At masaya po kami. Tuwing magkasama po kami. Yun lang. O, sa statement niya, kung may makakasingit ba? Pantay sarado ka nga ba ni JM? Pwede, posible nga bang may makasingit pa? Or wala na makakasingit dahil mahigpit? Wala naman makasingit. Ay, ibang statement yan. Mayabang na naman mo. Nakakaloka. Wala nang ibang makakasingit. Wala, bawal. Parang something na talaga sa dialogue mo. Reading between the lines siya. Amen. Hindi, masaya po kami pag magkasama. May work man or wala, masaya po kami. And siguro, the way na magkasama po kami everyday, siguro doon pa lang naman po. So, kumbaga, si JM na yung gusto mo talagang laging kasama. Kasi nakita ko talaga yung kamay ni Piang. Nakakot mo na sa gilid ni JM hanggang hawakan yung kamay. Ang bongga. Touch. Masakit ka rin. Komportable po kami sa isa't isa. Kinikilig kami na. Yun po yun. Komportable lang po kami sa isa't isa. Why? Bakit gano'n ka-comfortable kay JM? At siya na talaga yung gusto mo kasama? Siguro naman po, kita naman po sa loob pala ng bahay ni Kuya. Doon kami nag-start maging comfortable sa isa't isa. The way kami na magbardagulan, mag-usap sa loob ng bahay ni Kuya. Siguro doon nag-start lahat ng pagiging komportable ko po sa kanya. At nandun ako po yun hanggang sa paglabas ng bahay. And nagtutuloy-tuloy naman po. At wala naman din po ako nakikita na any problem pero hindi ako maging komportable sa kanya. Yan, JM, ang ganda na sinabi niya, no? Walang dahilan para hindi siya maging komportable. Kinilig ka? Na-proud ka? Hindi, parang yumabang. Yan, pero yan, nakakakilig kayo talagang dalawa. Kaya kami, solid. JM Piang Love Team. Diba, DJ Hi? Oo. Ang bongga. Yan. Kaya siguro yung si Salvi Access sa pipilit ko kasi parang naging one-on-one daw. Pero thank you kasi parang talagang bigay na bigay sila DJ I, no? Talagang walang nililihin. Parang talagang hindi na lang dapat pagduduhan. Parang tayo na lang makakasagot na they're really something. Yan, thank you! Thank you! Diretso sila sumagot Pero going back lang sa kung gaano ka comfortable, ako isa sa mga favorite kong JM film moments. I think,
wala nang dahilan na hindi sila maging komportable kasi nabunutan mo siya ng buhok sa kilikili. Parang kung nagawa niyo na yun, wala na kayo itatago sa isa't isa. Sobrang komportable na talaga. Alright, thank you so much, Mr. June Lalen of Abante. Okay, now let's go to our next question from Ken Quinto of Circle of Stars. Okay, ito naman for JM. So JM, you once mentioned that your dream was to become a pilot. Do you still see yourself going back to aviation, or is showbiz now your main focus? As of now, yung focus ko nandito sa showbiz. At syempre ayokong sayangin yung opportunities na dating. At yung mga projects ko, kumbaga nag-aantay lang din ako ng bakante ba kung tawagin. Nang sabihin mo, may pagpatuloy ko ulit yung naiwan ko dun sa aviation field. At yun at yun pa rin mo talaga yung goal ko, kumbaga etong showbiz, I'd say na parang nadaanan ko lang din, parang nakikita ko lang din yung nakikita ko yung sarili ko as a pilot talaga. I mean, makikita ko na magre-retire ako sa aviation field, hindi dito sa industriya ng talaga. So long term, yun pa rin talaga yung nakikita mo sa future mo, pilot. Mahirap maging jowa yung mga pilot kasi lagi silang wala. Ready ka pa sa mga ganong sitwasyon? If ever, hindi ko sinasabing si JM, oo, like, ibang pilot, kunwari, open ka sa, parang minsan, yung medyo madalas na nawawala, gano'n, pero bumabalik din naman sa'yo. Ako po, future doctor. Yes. So busy din? Busy din. So, okay lang. Hindi naman. Yes, okay. Thank you. And now, ito namang question for Fiam. What is the biggest misconception people have about you that you wish you could correct? Lagi ko itong sinasabi nila masama ugali ko. Yes. And, siguro, masasabi nila every time na poker face ako. Lagi nila sinasabi na, matita yan. Wala akong sungit naman kasi ng ugali niya. Ito, ganyan. Gusto ko sabihin sa kanila na kung pwede nyo lang akong kausapin talaga, as in ang usap-usap talaga without camera, malalaman nila talaga totoong ugali ko. So, let's give Fiam the benefit of the doubt. Huwag yung kung ano lang yung first impression, yun agad. So, kausapin daw natin si Fiam. Okay. Yung mahihiyan lumapit sa akin. Tama. Pero, usually kasi sa kultura natin mga Pinoy, mahihain eh. Tsaka yung parang, yun nga, sanay tayo na lahat smiling. So, kapag hindi na masyado nakasmile, feeling natin, ay, sungit, or magkita agad, gano'n. So, ano po natin? Kilalanin talaga natin yung mga tao. Kasi every time poker face ako, ibig sabihin po ng low-bat ako. Low-bat na siya. So, you're very young pa, Fiam. So, syempre dapat, bigyan natin siya ng space na minsan, syempre, nalalobat ka rin. Kapag tayo magpatuloy, meron tayong comment from Facebook, from Mary Ann Makayan. How do they feel about being called a power couple? Ano daw feelings niyo doon? Well, saya na tinawag kami ganun. At the same time, may may pressure. Ganun. Kasi, syempre, nandito tayo sa industriya, sa showbiz. So, parang, kapag tatawagin ka ng ganun term. So, kailangan may mapatunayan kami. Ganun, na hindi lang basta sa fandoms din, basta sa fanbase. Kailangan may mangyari. Parang hindi sapat na tatawagin mga ganun ng ito lang yung pinagbasehan. So, sa akin lang kaya pinapipilong version. Dapat may mangyari. Ano dapat may mangyari? Teka na, ginawin natin yun. Project! So, oo, alam ko naman, parang dapat talaga magkatuloyan kayo kasi power couple na yung tawag sa inyo. Hindi, focus mo ako sa power. Sa power, okay. Hindi sa couple, sa power. Okay, ikaw, Fiam, how do you feel daw na tinatawag kayong power couple? Masaya din naman, syempre, kasi dahil sa mga nakikita nila sa amin, siguro nakabase sila sa fanbase namin, sa fandom namin. Kaya din kami tawag na power couple. Pero tulad nga sabi nila, nakaka-pressure din naman.
kailangan may matutunayan kami, like movies, TV shows, series, or kahit ano. Nakaka-pressure din naman. Pero maganda yung ganung mindset nyo na imbes na yung iba siguro baka lumaki ulo, kayo nakikita nyo yun as parang challenge din sa inyo na dapat galingan natin kasi ito na yung tawag sa atin na power couple. Oo. Tsaka, nire-recognize nyo rin na it's also because of your powerful fans also. Kasi nga grabe ang GM Fiang fans. Oo. Lagi kang hinahanap yan. Sa lahat. Tsaka lagi kayo trending. Diba? Ang lakas din talaga online. Okay. Now, let's go to next comment from Facebook from Venice Madison. Can't wait na magka-movie kayo! Ay, sige, hingin natin ang inyong reactions. Meron kayong magiging movie, di ba? Na boses. Di ba? May idadab kayo. Di ba? Oo. Sila yung nagulat siya. Yung technique, Sige, yung picnic pag-usapan. well, first time po namin na magkaroon ng ganong klase ng trabaho, yung dubbing. And enjoy po siya, masaya. And medyo mahirap lang compare sa pag-arte. And kasi kami po yung kailangan dumepende dun sa actors. And then, yung kung ano yung reaction nila, ganun na. Kung may paramdaman sa boses natin. So, ayun, parang mas mahirap po siya compare sa pag-arte. Mas nahihirapan ka doon kasi talagang acting na may mukha. Kasi parang sa dubbing po kasi, yung kaso kasi ibang world. Sa ginawa namin, kailangan kami mismo yung mag-adjust sa kung anong emosyon yung dapat nilang, or yung dapat na ipakita nila. Kailangan na nakakonect yung boses din namin. Sa pag-arte naman po kasi, parang kami yung kailangan tama ba? Sa pag-arte kasi natural lang, pero kasi sa pag-dub, kailangan talaga yung, kung ano yung emosyon na pinapakita ng actor, ganun din yung boses. So parang, mas challenging siya for us. Okay. Kasi yung kapag acting na may mukha rin, pwedeng style ninyo. Pero pag dubbing, dapat style nung nakikita nila. Ito naman okay, next question natin, from Bix Almacen of Bix Buzz. Hi, Bix! Actually, nandun ako sa audition ni JF sa PBB sa Galleria. So talagang dumaan siya sa audition. Na-feel mo na doon na matatanggap siya? Yes. Inabihan ko siya sa picture. Actually, nagyan ko nga ng aeroplano na emoji yung picture kasi nakapagpapin. Okay. Yes. Pero nakakatuwa kasi yung journey nila, diba? After PBB, ito na nasa show business nila. Pero ano yung mga bago ninyong discovery sa isa't isa? Hindi nyo na-discover nung nasa loob pa kayo ng bahay? Marami. Like siguro yung pinaka sa bahay kasi sobrang sobrang hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Sobrang careless niya gumalaw, sobrang kulit. Akala ko walang batas eh. And then after namin lumabas ng bahay, may isosof pala ng babae ito, gano'n. May ano? May mas isosof pa. Wow! Ang demure talaga ng Filipino bigla, Piang! May soft side siya. Which nakatuwa naman. Wait, kailan mo na nakikita yung soft side ni Piang? Ano naman, describe mo naman sa amin, like kapag kumakain ba? Kapag kailan? Pagtulog lang. Kaya pagpagod ba siya, pagpagyan, gano'n. Kasi lagi kami, ang nakikita namin, super energetic lagi ni Piang. Oo, so kailan yun? Every time naman kausap naman kami, like, personal or kahit sa call lang. Sa phone? Nagtatawagan din kayo? Gusto mo pa marinig kung paano siya mag-video. Baby talk! So paano? Sa mall? May baby talk! Ikaw, ano kaya ano reaction mo dun sa sinabi niya naman sa sofa naman? Yun naman. Siguro. Meron naman talaga din akong soft side. Pero pili lang kanina ko ipapakita sa pagka-soft side ko. Kasi, nakikita na lahat yung maligalit ako. Mas gusto nung iba yung ganun ako. So, pinapakita ko lang yung soft side ko sa comfortable na. Yes.
So, ano yung na-discover mo kay JM dito sa labas ng bahay? Sa loob kasi ng, ito lang ang pinaka. Sa loob kasi ng bahay, lagi siya, masaya. Hindi siya nawawalan sa mood. Actually, or pag nawawalan siya sa mood, babasa lang siya ng libro, ganyan. Pero hindi siya masuki. Kaso, paglabas ng bahay, grabe, mas moody pa pala siya sa akin. As in, sobrang moody niya. So, paano mo sinasabihan yung pagiging mood mo? Leslie lang. Pag, ganyan yan eh, may step by step. Step by step. Bago sumakses. So, una, pagka alam kong wala siya sa mood, minsan kukulitin ko siya para ma-restore yung energy niya. Kaso wala talaga. Pangalawa, pag wala siya sa mood, binibigyan ko siya ng time kasi may nasa mood na yun. Kailangan niya ng huminga, kailangan niya ng music sa tenga. And then, okay na. Pero pag masulit ako, mas masulit pa siya. Ganun yung na-discover ko talaga. Fake news. So, hindi talaga natin pwede i-judge yung mga tao sa first impression, no? Akalain natin, di ba? Mas masugit. Pero mas masugit pala si JM. Okay. Thank you. May mga na-discover din tayo ngayon. Ngayon naman, pumunta tayo kay Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Hi! Congratulations! Nasabi ni JM na nag-date dito ka daw. No! So, JM, baby mo ba si Fiam? Baby, ito lang usapan. Anyway. Hindi ako nagbe-baby talk. Isipin mo naman yung ganito, magbe-baby talk. No! Latino. Anyways, lagi kayo magkasama. Parang halos lahat ng event and project. JM, kaya mo bang mawala si Fiam? Ako na yung sasagot, hindi. Hindi. Ikaw, Fiam, kaya mo bang mawala si JM? Grabe, diretsuhan kita. Hindi, karamihan naman ng projects magkasama kami. Kung kaya kong mawala si Fiam, darating talaga yung mga ganong klase ng trabaho. Minsan si Fiam, minsan ako. Pero siguro hindi ko kaya nawala yung support na ni Fiam. Kasi, wala. Parang imposible yung makakuha ko ng project na wala yung support na binibigay mo. Ito for my last question. Pero pwede nyo naman hindi sagutin. Kasi todo na yung sweetness nyo dalawa sa mga event. Tanong ko lang, JM, kung may plan ka bang ligawan si Fiam or nililigawan mo ba si Fiam? Or hindi na kailangan? Grabe yung init pala dito. Sobrang init pala dito. Dito sa Star Magic Spotlight Press Con. Kaya naman sinabi ko kanina, siguro sa ngayon, proposal kami sa trabaho, sa career ganyan. At wala naman ako darating sa punto na. Any comment yan na nadating daw siya sa punto? Siyempre, ito na yun eh. Gusto ko ikaw na lang. Hindi pa naman siya nasasabayan. Okay. Congratulations. See you sa Unforgettable. Thank you, Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Alam niyo, nagugulat ako. Dali siya kayo sumagot, no? Grabe. Okay, now from Facebook, ito naman from Gail Austria. What is one habit of JM or Fiam that makes you smile? So, sa each other. Habit mo that makes you smile. Habit, so ibig sabihin, ano to, laging ginagawa. Ano mga lagi niyang ginagawa na napapangiti ka? Lahat kahit dumating siya sa punto na nagsusunod, kahit makulit. Wala, napapangiti na lang ako na, alam mo yung pure happiness ganyan, tatawa ko na. Ano nangyari sa'yo? Ganun. Pero parang lahat, ganun. Lahat? Same, lahat. Lahat naman ang ginagawa niya, mas mapasimple man yan yung elegante. Basta siya yung gumawa, ang saya. O doon tayo sa last na ginawa niyo sa isa't isa na napangiti yung isa't isa. Anong naaalala niyo? Latest? Yung last yun nasa Candon doon.
may merchant kasi, may merch yung, Okay. So yung favorite band ka dun. Okay. Okay lang yun. River Maya. River Maya may merch. Okay. Nakakuha siya ng merch. And, akala ko hindi niya bibigay sa akin. Siyempre, Binigay niya sa Yeah, so may kwento nun. Nag-practice kasi yung River Maya ng cap and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng cap. Tapos ako, fan nga siya ng River Maya. As in, super fan siya ng River Maya. Ako, lumapit ako doon. Sabi ko, pwede ba ako nilang yan? Ganito, ganyan, akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. Sa ako na, nalapit ko sila. And then, lumapit din ako. Picture kami. Then, binigay ko sa kanya. Yun ang kapalit, picture. So, in-effortan mo rin para makuha talaga yun. Okay. Baliktad naman, ikaw. Ano naman nagpa-ngiti sa'yo na ginawa ni Jay? Latest. Siguro, yung nasa Camden din kami. In-order niyo ng pagkain. Hindi naman nakakain. Ay, nakain ko! Orderan niyo ako ng pagkain. Kung sila nung gutom na, orderan siya ng pagkain. Ay, oo. Masaya yun, no? Sinabi mo lang, gutom ako. Tapos mamaya may pagkain na. Ay, iba. Okay, ngayon naman punta tayo sa next question. Janice Navita of Bulgar. Hi, Pia. Hi, JM. My question is, ramdam nyo na ba na sikat kayo at kailan nyo naramdaman yan? Ano yung naging basihan nyo para maramdaman sikat na kayo? Siguro po sa amin, hindi po namin sinisikin sa utak namin na sikat po kami. Kasi, simple na naman po Kung ano po kami sa loob ng bahay ni Kuya, ganun pa rin po kami sa paglabas. Hindi po namin hinahayaan na kainin po kami ng kasikatan. Siguro, masaya lang po kami ngayon na meron po kaming ganitong klaseng trabaho and may ganun kami kalakas na fandom. Masaya po kami, pero hindi po namin sinasabi sa sarili namin na sikat kami. Kasi parang bakit naman po na kung lumaki po yung ulo namin, hindi po kami papayagan. Lumaki po yung ulo namin sa isa. Pero ramdam nyo na yung pag nasa public place kayo, pinagkakaguluhan kayo. At gaano ka-importante sa inyong privacy? Sa ngayon mo talaga, parang limitado mo talaga yung privadong moments namin kasi kahit saan ako kami, kung magpunta, nakikita namin nasa social media na gano'n. Well, siguro, sa inang huli, inaahon ng masabi niya kasikatan. Pero mas inisip na lang namin na mas nakikilala ko kami ng karamihan. Which is, gano'n naman po talaga dapat kasi nandito kami sa showbiz. And sobrang grateful ako kami sa part na yun. Pero at the same time, hindi ko namin inayang nag-sink in sa utak namin. Pero conscious ba kayo dun sa i-act nyo publicly? Kasi nga alam yung lahat nakatingin sa inyo. Well, pagdating naman dun sa ina-act mo namin, nilalagay naman namin na kahit paano care, pero ayaw ko kasi namin magpaka-filter ayaw ko namin lagyan ng filter yun. Masasabihin namin yung mga galawin namin. Kahit ano namin sa industriya, kailangan namin yung gano'n, which is hindi naman namin part 2 yung gano'n. Siguro, galing mo kami sa platform na which is kailangan magpakatotoo, PBB na. At wala naman ako dapat kami itago kasi ang PBB na ako yun. Nakilala ko kami doon na ganito ganyan. So, bukod sa nakasanayan, wala naman ako kami dapat ipakita pa. Which is yun ako yung nakasanayan na rin naman nilang makita sa akin. Pero nararamdaman nyo ba na parang may mga kailangan ng pagbabago sa kilos, diba, sa mga pupuntahang lugar? Siyempre, bawal yung mga gimmick, diba? Pag nakita kayo sa public place, alam yun yung mga fans. Ang dami ng issues. So may mga nabago ba sa lifestyle nyo? Sa lifestyle, wala naman kahit pa paano kasi ako sa part ko hindi naman ako palagi na tao. At wala naman din bago, ganun ba rin naman. Sige. Bukod po, hindi naman po ko doon pala gimmick na tao din. And kahit before pa naman po, hindi din ako mahilig maglabas-labas.
Although, may favorite place lang po ako na every time na drain ako, doon lang ako pipunta sa isang specific na kapihan. Pero, aside doon, hindi naman talaga ako out there na babae ko talaga. Last na lang, sabi nga nila, ang basihan ng kasikatan is kapag binabash na kayo, pinaglalaanan kayo ng pansin ng mga netizens, ng mga bashers. So, so far, ano yung most hurtful words na ibinato sa inyo? Na talagang naapektuhan kayo mentally, emotionally? Siguro po, hindi naman talaga masakit. Totally masakit yung mga sinasabi ng mga bashers. Lalo na if hindi naman talaga totoo. Pero, siguro, nakaka-hurt lang sa side namin pag tinadami na yung family. Kasi ibang usapan na yung pag tinadami mo yung family mo. So far, na-experience mo na yan, Pia, na may iba tong intriga sa family mo? Siguro naman po sa lahat naman po na-experience, sa lahat ng nasa showbiz na experience na hindi lang po siguro. Pwede mo ma-share kung ano yung, na-involve yung family mo and paano mo hinandle? Siguro nung time na kakalabas ko tayo ng bahay ni Kuya, sobrang ingay pa po nun eh. To the point na pati yung private kong tatay talaga. Pati yun lumabas. Sa mami ko naman, dami na sinasabi about sa mami ko na super below the belt na talaga. And ako, hindi naman ako pwedeng pumatol basta-basta. Alam naman ng lahat na hindi na ako tulad before na kung ano yung lumabas sa bibig ko yun na yun. Siguro, inilipas na lang namin. Sinabi ko na lang sa family ko na huwag na silang pumatol, hayaan na lang nila kasi nilipas din yan. Tsaka hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Although masakit sa part ko na nababa sila dahil sa akin. Masakit yun, syempre. Pero wala tayong magagawa eh. Iniyakan mo yan, Pia? Naubos ko na po eh. Sa PBB pa lang siya. Nakailang iyak na po ako doon about bashing eh. Pero sa ngayon po, hindi na eh. Parang hindi na po siya ganun nakakalalim na sugat. Hindi na po. Si JM, meron bang instance na sobrang na-affect dun sa bashing sa inyo na ito? Sa akin, wala akong pakalam sa bashing talaga. Siguro, kapansin-pansin lang ako yung bashing kapag papunta sa pamilya, kapag idadami na nila yung pamilya. Kasi pattern na huwi ng mga bashers kapag wala silang magawa sa iyo, yung pamilya mo yung idadami, which is yun yung hindi maganda. Yun po yung below the belt na ako yung nandito sa industriya ko, bakit kailangan idami. Pamilya ko, pamilya na. Hindi ko nakakaya yung part. Walang particular instance na sinakot yung family mo? Marami. Lalo na ho nung after ko may big na marami. Kahit mama ko, kapatid ko, nadadami na sila. At hindi ko naman ako masisisi kasi dahil na po sa PBB. Padadamay na sila. So, ayun, wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang na gumalmalang ko sila mama sila, mga kapatid ko. Huwag silang masyadong magpakain ko. Kasi, ayun na, hindi makawala ng bashers dahil patuloy ko yung yung ganitong klase ng trabaho. So, kahit ano pang sabihin na, sikat tayo. Yun yun. Thank you, Pia and JM. Thank you, Ms. Janice Navida of Bulgar. And now let's have Tin Bailon of Pet. Hello, James. Yang. So, uso kayo sa social media yung expectation versus reality. So, ano yung version niya nun? Expectation versus reality. Nung pumasok kayo sa bahay, din ngayon. Expectation yun na wala pa ako sa showbiz, tapos reality na agad ko pala sa showbiz. Ngayon, as friend. Sa akin, honestly sa akin, noon wala pa ako sa showbiz, akala ko madaling makipagkaibigan dito. Kaya, sa totoo lang, and then, ayun, nakailang buwan na rin ako dito. Medyo matagal na rin. Mahirap pa lang makahanap ng totoong kaibigan dito. Totoo lang. Walang halong dito. Pero ramdam mo naman yun kung totoo yung intention sa'yo. Well, pag tinatawag na showbiz yan. So yun, yun isa. Ang deep ng sagot ni Jay. Ikaw, Fiang. Sa akin, expectation ko, akala ko madali. Like, travel lang.
Mag-show lang. Oo, akala ko. Kaya dati gusto ko itong pasukin kasi akala ko super talit lang talaga. Reality, grabe, ang hirap pala. As in, super hirap. Kailangan nalaan mo talaga yung oras mo, yung lakas mo, yung panahon mo. As in, sobrang hirap din pala. Do you consider each other as a girlfriend? Okay, Fiam. Kasi kahapon na-interview namin si Joss. Eh, di ba, hindi naman, alam naman natin na medyo conflict kayo ni Josh, dun sa loob ng bahay. So, pero sabi ni Josh, okay na daw kayo. Pero kasi may mga fans pa din na parang inaano yung issue dati. So, reaction mo ba? Wala na akong masasabi dun eh. Kasi kami, napag-usapan naman namin ni Joss yung about dun sa loob ng bahay. And kung ano yung nangyari sa loob ng bahay, stay na lang yun sa loob. Hindi na kailangan yung nadaling pa dito sa outside world. Sobrang liit lang ng bagay yun kung titignan namin ngayon. Sobrang liit, parang rakbata na pambata lang yun eh. And okay naman talaga kami. Mga fans na talaga gumagawa ng issue. Which is hindi naman natin may iwasan yung mga ganong issue. Kasi yun yung nakabutan nila, yun yung nakita nila. At hindi ko sila masisisi. Pero okay naman. Then bukod kay JM, meron din siya din kay Jaren. Tapos, parang nakita namin sa X na nagbabardagulan yung mga fans mo. So, reaction mo doon? Ako naman, ilang beses ko na sila, ilang beses naman na lumabas yung gano'n. And ako, personally, masaya ako kung nasan ako ngayon. Komportable ako kung sino yung kasama ko ngayon. And hindi na para magpalipat or what. Masaya ako ngayon. Thank you. Thank you. Thank you so much, Tina, Pep. Okay, now we are going to our next question. Hannah Malorca of Inquirer.net. Okay, sige, hanapin natin ang kanyang question. Hannah. Wait lang. Saan si Hannah? Ayun, okay. Anong genre ng mga pelikula o series ang gusto niyong gawin? Sino-sino ang gusto niyong makatrabaho aside from each other? O, dun muna tayo sa genre. Siguro sa amin, kami dalawa, gusto namin matry lahat ng genre sa showbiz. As in, kung ano yung ibigay sa amin, go kami dyan. And so, gusto ko matrabaho. Gusto ko matrabaho si Mami Vice, si Miss Anne, Curtis. Ano tuloy? Yes. Ikaw, Jay. Ayun, gusto namin explore pa. Gusto ko explore lahat ng roles sa pag-aaral. At gusto ko matutunan lahat. And gusto makatrabaho siguro si Kuya Pong Navarro. Bakit si Kuya Pong? Idol ko. Oh, okay. So, puro mga in showtime, no? Vice and Bong. Oh, okay. Now, ito naman coming from Mikey Viñas of Kapamilya Vines. Kumusta naman ang naging experience ninyo sa Bench Body of Work show? Curious din kami dito. Kumusta, yes? Ayun, muna, akala ko basta ilalakad ka lang sa runway. Hindi ko na-expect na, grabe. I mean, hindi ko ma-explain kung na-feel ko nun nung naglalakad ako nun. Kasi alam mo yun, parang goosebumps eh. Kasi, tumanda ka ng mababa yung self-esteem mo din. Nakapaglakad ka sa ganung fashion show. So, malaking milestone yun. Hindi lang sa career, pati na rin sa personal na buhay. Saya. Ikaw, sobrang saya. Akala ko din akala ko yung fashion show na isa lakad lang. Grabe, ang dami palang tao na nanonood doon. And sobrang na-enjoy ko yun. Actually, dapat nga hindi ako ngingiti doon. Kasi ito tumingin sa akin. So, napangiti na ako. And, nadalay. dear. Pero parang in-enjoy mo lang eh. Parang hindi ka kinakabahan, confident ka. Ako, personally, hindi po ko sanay magsuot ng heels. Na super taas. Every time na nag-heels ako na sobrang taas, saka ako maglakad.
every time talaga nagsusuot ako ng mga 5-inch pataas na heels, sakang na talaga ako magbata. Hindi ko talaga siya kaya. And nung bench fashion show, naka 5 or 6 inch ata ako na heels. So, nagpipray ako na sana hindi ako madapa. Kasi hindi talaga ako sanay. And nung na-practice ko nung bench fashion show, nung rehearsal, naka-boots ako. Kasi yun talaga yung susuotin ko. Naka-boots talaga ako. Pero pinalitan siya that day. Yung sabi, mag-heels ka. And ayun, buti na lang, hindi ako nadapa. And hindi ako mukhang sa panglaklakad. Parang wala naman yata nakatingin sa paa mo. Lahat kami sa waistline mo nakatingin. Parang, oh my gosh! Grabe ang waistline ni Fiang. Okay, thank you so much. And now, punta tayo sa last question. Okay, ano pa ba ang aabangan ng fans sa inyo, sa JM Fiang? Ano pwede nating ma-reveal? Well, Sasama-sama tayo sa April 5, di ba? Kami sa Unforgettable, sa Sky Dome. Yes, malapit na yan sa April 5. Yes, April 5 na po yan. And of course, yung ABS-CBN Ball. Magaling na rin mo kami dyan. At abangan nyo rin yung iba natin kapamilya artist. At pasabugan naman. Yes, pero aside dyan, singhan ninyo. Yes, more to come. Masusurpresa na lang kayo. Mag-abang-abang na lang kayo dahil madami na kaming pinaganda. So there you go. Yung April 4 po, ABS-CBN Ball. Makikita natin. Will you be coming together sa ABS-CBN Ball? Yes, okay. Tapos, April 5 naman, Unforgettable General Assembly sa Sky Dome and sa yung picnic nila na ina-dub ng movie. There you go. And more. So, maraming salamat. JM Fiang, any message to all of your fans? And sa lahat ng solidong sumusuporta sa amin dahil maraming salamat po. At malapit na. Abangan namin natin. Kilala niyo po kung nag-manifest na. Yan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. Solo man or as a love team, maraming salamat. Abangan nyo na lang. Mukhang maraming nakahanda Ano siya eh, parang tinatay pa siya eh. Ay, may gano'n! niluto pa siya eh. May sabi mo kasabog niyo. Oo, bawal ba natin sabihin, pero may sinabi si Fiang na sinusulat pa. Oo, niluluto pa siya. Niluluto pa, hinahanda Kasi pa. nilaga pala yun. Ayan, huwag niyo kakalimutan manood ng My Love Will Make You Disappear. Tama. Oh, showing na po yan. Yes, congratulations sa Kimbao. Diba, highest grossing opening day this year, diba? Congratulations sa My Love Will Make It Disappear. Okay, and thank you all sa lahat ng mga nanonood ngayon sa pagtutok sa Star Magic Spotlight Press. Sa lahat ng mga friends natin sa media, every month, maraming salamat po at sinasamahan niyo po kami